Ang espasyo ng wika sa mga uri ng sining at disenyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng wika? Ito ay binigyang kahulugan ni na Henry Gleason, Archibald Hill at ng iba pa. Ito ay sistema ng komunikasyon, maaaring pasulat, pasalita at paggamit ng sining. Tandaan na ang wika ay kabuhol ng kultura. Walang mabubuong wika kung walang kultura at walang mabubuong kultura kung wala ang wika. Narito ang papel o espasyo ng wika sa mga uri ng sining at disenyo. Sa katutubong sining, sa literatura, panteatro, sining biswal, arkitektura, at sa sining pang-broadcast. Una, katutubong sining. Ano ang papel ng wika? Sa mga katutubong sining, ang padron, motif, kulay at simbolo ay nagsisilbing biswal na wika ng kultura. Ito ay nagkukwento ng paniniwala, pinagmulan, espiritualidad at tradisyon. Ang mga terminolohiya ay bahagi ng wika ng pamayanan. Sa makatwid, ang mga inuukit ng mga ifugaw, ang mga disenyo ng mga na nakikita natin sa kanilang tinalak at ang pambabatok ni Wangud ay nagdadala ng kanilang tradisyon at kultura. Ito ay hindi na kailangan na ipaliwanag sapagkat mayroon ng mensahe ang nabuo at nagawa nila. Ikalawa ay ang literatura. Ano ang papel ng wika? Wika ang pangunahing daluyan ng tula, kwento, epiko, alamat at iba pa. Gumagamit ito ng tayutay, simbolismo at kariktan para mas mapalalim ang mensahe. Pinapanatili nito ang kultura, kasaysayan at identidad. Halimbawa ng mga tayutay ay ang pagmamalabis, pagsasatao at iba pa. Ito ay nakakatulong upang maging maganda, maging masining ang isang binabasa. Ang simbolismo naman ay ginagamit ng mga manunulat upang itago ang gusto nilang iparating. Mga patunay ng mga literatura: Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ito ay ang obra maestra sa Pilipinas. Pangatlo, sining panteatro. Nakasalalay sa dialogo, intonasyon, kilos, mukha at katahimikan. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa sining panteatro. Ginagamit ang katawang wika o body language upang suportahan ang hindi sinasabing kahulugan. Ang wika sa teatro ay kombinasyon ng salita, tunog, galaw at emosyon. Halimbawa na lamang sa isang dula, ang malamlam na tinig ng aktor ay nagpapakita ng kalungkutan at ang pagkuyom ng kamao sa entablado ay nagpapakita ng galit. Hindi na kailangang ipaliwanag. Kapag makita na ito ng audience, iyon ang gusto nitong iparating. Ito ang halimbawa ng isang dula. Yung ilaw, yung kulay, ay nagdadala yan ng kahulugan. Yung pwedeng gumamit ng mga props o mga materyales habang nagsasadula. Tandaan na ang sumusulat ng isang dula ay tinatawag na mandudula. Pang-apat, sining biswal. Ang linya, kulay, anyo, texture, composition, at espasyo ay bumubuo ng visual language. Sa mga tweed, ang sining biswal, ito yung mga nakikita nating mga pinta, no, ng mga painter katulad nila Juan Luna sa kanyang Espolarium, katulad ng mga Planting Rice ni Amor Solo. Yan ay mga sikat na mga painting sa Pilipinas. Yan ay sining visual. Ano yung linya na ginamit, ano yung kulay na ginamit, ang mga anyo na ginamit ay mayroon diyang dalang kahulugan. Ang mga simbolo ay bokabularyo ng sining visual. Sa mga tuwid, ang isang pinta ay wala kang mababasang mga salita. Lahat ay mga simbolo lahat. Yan mismo ang kanyang bokabularyo.
Ang titulo ng obra ay nagbibigay gabay sa interpretasyon. Yung title mismo, halimbawa, yung kay Amor Solo, halimbawa ito, Spolarium. Pangalawa, ito, Planting Rice. At saka ng iba pang mga poster kung mayroon man silang mga title, ayan ay nagbibigay na ng interpretasyon kung anong klaseng likha ang ginawa ng isang tagaguhit. Panglima, arkitektura. Ang istruktura ay nagsasalita tungkol sa kultura, klima, teknolohiya at pangangailangan ng tao, katulad ng mga badyaw. Dahil ang pangangailangan nila, gusto nilang mangisda, doon sila nabubuhay, kaya malapit yung bahay nila sa dagat o nasa dagat mismo. At yun ay nagsasabi kung ano yung kultura nila, at saka yung teknolohiya hindi masyadong ganun man, pero intact pa rin yung kanilang kultura. Disenyo ng bubong, bintana, materyales at orientasyon ay may masining na mensahe. Katulad ng sa ibatan, sa mga ibatan sa Batanes, mga bato ang ginagamit sapagkat dumaraan dito ang mga bagyo. Meron tayong tinatawag na architectural language. So, ibig sabihin sa mga building, mga gusali, ay mayroong rhythm, balance, harmony, at proportion. Katulad na nakikita natin sa vegan. Halimbawa ng mga arkitektura ay ang turugan ng Maranao, nagpapakita ng kanilang culture, at ang paggamit ng gusaling salamin na nagpapakita ng pagiging moderno. Ito yung mga halimbawa ng turugan ng Maranao. Tsaka ito yung kadalasan ng mga bahay ng mga ordinaryong Pilipino. At kapag salamin na ang bahay, ay nagpapakita ito ng estado ng buhay. Pang-anim ay sining pambroadcast. Gumagamit ng script, voice modulation, sound effects, editing at visual cues. Pinipili ang wika na angkop sa manonood. Sa radyo, tinig ang pangunahing wika. Sa telebisyon, kombinasyon ng tunog at imahe. Yan lamang po